Hi guys, pupunta ako mamaya sa Countdown Supermarket. Bibili ako ng ilang kulang na ingredients ko para sa Filipino coconut macaroons dahil may order nga akong 4 tubs ng coconut macaroons. So, may post kasi ako sa TikTok and then may mga kababayan tayo doon na nakapanood pala nung post ko at nag-PM nga sa akin at mag-order nga daw ng coconut macaroon. Syempre, since kababayan yan ay hindi natin yan pwedeng tanggihan dahil baka nga may cravings kaya sabi ko ay sige at gagawan ko nga siya. Actually, ang sabi ni kabayan ay kung pwede nga daw ma-pick up mamayang 4:30 PM onwards yung order niya. Kaso nga, yung na-i-post ko last time ay napaubos ko na yon. Kaya sabi ko, kung gusto niya ay for pick up bukas para mabake ko mamaya. Bukas ng morning ay available na yon. O kaya mamaya, pero late na ng gabi. So, ang sabi niya ay ipipick up niya na lang daw bukas after work dahil nagwo-work siya dyan sa Wiri. So, ang Wiri sa Manukau yan, ay malapit kasi yan sa tinitirhan namin. So, I think, pagkatapos ng work niya, ay dadaanan niya sa bahay. Dito kasi sa New Zealand, pag may free time ako, ay gumagawa ako ng chocolate crinkles, Filipino coconut macaroons, tapos siopaw, at nung may one time, I think last year or nung other year, ay gumawa ako niyan at madami talagang nag-orders. So ngayon, nag-post lang ako the other day and hindi ko naman alam na may matatakam pala at gustong mag-order kaya yun, gagawa ulit ako. Kaya kung taga rito kayo sa Auckland, New Zealand at gusto niyo ng makatikim ng coconut macaroons at kung may cravings kayo ay mag-message lang kayo sa akin at magbe-bake ako para sa inyo. Especially ngayong December dahil madami ako free time. So, if you want to order, just message me. Kakatapos lang ng work and ngayon, pupunta ako sa Countdown Supermarket dito sa Auckland Airport branch at mamimili ako ng mga kulang kong ingredients. Ang Countdown Supermarket from my workplace ay mga 5 minutes na drive lang. Kaya malapit lang. So, dyan na ako dediretso. Kasi pag umuwi pa ako ng bahay, ay medyo sa unahan pa kasi ng bahay yung Countdown Supermarket doon na mas malapit. Syempre, traffic na naman ngayon. Mabuti na lang ay no need ko ng pick upin si Clay ngayong hapon. Dahil si Carlo na ang nag-pick up sa kanya. Ngayon kasi yung last day nila sa school. So, tapos na yung school year nila and ang next na pasukan nila it's either last week of January or first week of Feb. So mahaba-habang bakasyon nila bago yung next school year. Ito na nga yung way going to Countdown Auckland Airport branch. And kung nanonood kayo ng mga previous vlogs ko, ay marahil alam nyo na dati akong nag-work dito ng part-time while working as full-time dito sa current work ko. Nag-work ako dito for 5 to 6 months and nag-resign na nga ako dahil medyo nakaramdam na din ako ng pagod. Actually, dito sa New Zealand, once naka-open work visa ka o kaya residente ka or citizen, pwede kang mag-work kahit ilang jobs as long as kaya mo. Ang problema nga lang ay kalaban mo ay tax dahil napakalaki ng tax kung may secondary jobs ka. And syempre naman, isa lang yung katawan mo, so kung marami kang trabaho ay sobrang nakakapagod na yan. At lalong-lalo na kung pamilyado kang tao, syempre kailangan mo din ng time para sa family mo. And yun talaga yung mga nakakamiss dahil kahit mga hobbies ko like itong baking or cooking ay medyo hindi ko na nga nagagawa nung may part-time work ako kaya kinailangan ko talagang mag-resign. And ito nga yung pinaka-reason kung bakit ako nag-resign sa part-time work na to dahil sobrang nakakapagod na dahil siguro naipon na yung puyat at pagod kaya nagkasakit na din ako noon. Aanhin mo naman kasi nga yung ekstrang pera kung magkakasakit ka na lalong hindi mo ma-enjoy ang time with your family. Kaya okay na okay talagang nag-resign ako dahil sa ngayon ay nagagawa ko na yung mga hobbies ko like itong baking and at the same time nag-earn pa nga ako pag may mga gustong mag-order. O diba, nag-e-enjoy ka na dahil gusto mo yung ginagawa mo and at the same time nga kumikita ka pa. San ka pa, diba? After ko ngang mapamili yung mga konting ingredients na kailangan ko, ay pumunta na nga ako sa checkout. Ang checkout pala ang tawag dito sa New Zealand sa cashier or kahera.
at nagbayad na nga ako. Then after that ay dumiretso na ako doon sa car park. This was around 4:30 p.m. and kung makikita nyo nga ay tirik na tirik pa yung araw. Kakagaling ko lang sa countdown and ngayon pauwi na ako ng bahay. Dadaan muna ako sa Pino Plus dahil bibili ako ng frozen banana. Gagawin ko kasing maruya or paduya sa kung tawagin sa Bicol. As usual, ay traffic na naman pauwi ng bahay at parang nasasanay na nga ako every hapon na lang ay traffic dahil sa sobrang dami ng roadworks. Plus, pag December kasi ay ang daming sasakyan nga sa daan dahil siguro nga yung iba ay laging nasa labas dahil nagki-Christmas shopping. Nakalimutan ko din na ang selling price ko per tub ay $10 sa chocolate crinkles and macaroons. Kaya kung gusto nyo mag-order ay mag-message lang nga kayo sa akin. Nakadating na ako sa bahay, so magluluto muna ako ng pansit na pang dinner namin. Then after that ay gagawa na ako ng macaroons na order. After ko nga magluto ng pansit at maruya ay isinunod ko na nga gawin yung pagbe-bake dahil minake sure ko nga muna na may kakainin kami for dinner. Ako kasi yung nauuna usually umuwi dahil si Carlo nga ay paiba-iba yung shift schedule niya sa work. Kaya after nyan na makapagluto ay nag-bake na nga ako para mas maagang matapos. And ito naman nga ay for pick up at 2:30 p.m. tomorrow kaya no pressure naman talaga sa pagbe-bake. Mabuti na lang nga at na-bake ko na to nung Friday night dahil nga si Kabayan nung morning ay nag-message kung pwede daw ma-pick up niya ng morning na lang instead nga na hapon. Ang sabi ko naman nga ay walang problema at na-bake ko na nung last night kaya anytime ay pwede niya nang pick upin. On the way na si Kabayan, so inaantay ko na lang siya. Mayat maya nga ay nag-message na si Kabayan na nasa labas na daw siya at nakapark, kaya ako na lang yung lumabas para puntahan siya kung saan man siya nakapark at dinala nga yung order niya. And ayan na nga, may instant $40 ako kaya sobrang tuwa ko niyan. Actually, may mga nag-orders pang iba dyan at nakabenta pa ulit ako ng 8 tubs.